Mayong hapon atong tanan. Matod pa karong adlaw is a day of love, Valentine's Day, ug a day of sacrifice, Ash Wednesday. So what a beautiful coincidence nga nagdungan ang Valentine's Day ug Ash Wednesday because that is to remind us na kining gugma must be expressed through sacrifice. There is no love without sacrifice, and every sacrifice must be an act of love. Sa ito ba niya karong adlaw is not contradictory but complementary nga matang sa kasulugan. The Valentine's Day and the Ash Wednesday. Again, love cannot exist without sacrifice, and sacrifice cannot exist without love. Mao na nga ang usa is conditio sine qua non, a condition without which importante ng duha magkuyog. Si Valentino ato ni bawaan patron saint sa gugma, usa ni kuno kini siya ka pare sa Roma during the 3rd century AD. Ug siya ang napari siya panahon ni Emperor Claudius. Si Emperor Claudius iyahang giban ang Christianity kay pagan man siya. Then gawas pagaban siya sa Christianity, iya po gibawalan ang tanang mga kasundaluhan nga Romanhon nga dili magminyo. Kay ang kaminyoon matud pa that would weaken the quality of a soldier. Karon na shock ang tanan niini sa mando sa mong emperador. Apan kini si San Valentino sa sekreto nag-encourage siya sa Kristiyanos to hold on to their faith and don't be discouraged in the midst of persecution. O gani sa mga couple usab kanang gitawag natong mga sundalo nga gustong maminyo, naghimo sila og si San Valentino og secret marriages alang ini mga sundalo nga Kristiyanos nga gusto magminyo. Nagibawal sa Emperador Claudius. Nasakpan kini si San Valentino. Ginakop, gipriso. Ipapili siya, it's either to renounce his faith or to renounce his faith and worship the Roman gods or be free. Life or death. Ang ipili niya, magpabilin nga pagtuo siya, taniwala sa hulga sa kamatayon. Gipriso siya, unya usa sa mga jail guards, ang papriso niya nga sundalo matod sa legend, dihay anak nga buta nga babae, giayo kini ni San Valentino, o tungod sa pag-ayo ni San Valentino niyang maong sundalo nagpriso, nagatod sa prisuhan ni Valentino, na maayo magilang anak nga buta, the whole family ni na convert into Christianity. Now on the day of his execution, si Valentino nangayo siya og papel, o kasuwatan, o bullpen. Amot na pa may bullpen itong panahon na, basta kay suwatanan. O ang iyahang gi-address kining maong famous phrase nga ito nadungog karon sa modernong panahon. Iyang gihatag kining maong note nga ito kang sa babae nga anak sa jail guard niya nga naayo sa pagabuta. Ang iyang famous quote is, "From your Valentines." From your Valentine. So mo ka na nga ito nadungog karon. Ang mga kanang magpadala og mga chocolates, mga roses, o sa pa mga expression of love, naginang mga marka, "From your Valentine." That is the last word of Saint Valentino. Giputlan siyang ulo niyatong February 14, 269 AD. O nahimo man siyang patron sa gugma, tuod kana siyang dakong gugma sa Ginoo nga bisan ang kamatayon
dili makabuntog niini. So again, he became patron saint of love because of his great love for God, even to the cost of his own life. Wa gid siya natandog ang iyang pundasyon sa gugma ngadto sa Ginoo. What a great reminder for all of us. Importante kini tungod kay kung adlaw nisulod usab kita sa gitag nato og Kwaresma. 40 days preparation alang sa gitawag natong Paschal mystery sa Ginoo. Sa iyang passion, death, and resurrection, langandam kita niini for the next 40 days Kwaresma. Now karon, usaon itong papagandam. Ang itong Ebanghelyo karon, naghatag natong sugyot. Una, prayer. Ikaduha, fasting. Ikatulo, almsgiving. Mao ni ang mga haligi sa gitawag natong Kwaresma. The three pillars of Lent. Now, prayer. Sa una, usa sa mga spiritual writers sa karaang panahon, isulti nga prayer kuno is the lifting up of our minds and hearts to God. Daghaman tayo mga definitions sa pag-ampo, pero this is most striking definition nga gikinahanglan nato karon nganuman ang pag-isa sa mga kasing-kasing unahuna sa Ginoo. Tungod kana kay whether we like it or not, consciously and unconsciously, tungod sa ato ang mga buluhaton matag adlaw, pag-exercise sa mga responsibility, panginabuhi, profession, career, worldly affairs, we forget God. O karong panahon na sa Kwaresma, panahon ka na nga atong iisa pag-usab ang atong mga kasing-kasing unahuna sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kini usa ka pamaagi nga unta kita mahiduol og balik sa Dios. Again, throughout the year we have a lot of distractions, diversions. We are so engrossed by so many things in this world. But during the time of Kwaresma, it's a time to realign our relationship with God. Spend time with God in prayer. No? A simple attendance in masses, examination of conscience, reflection, rosary. So, prayer is also a way of strengthening our relationship with God. Ang pagampo, mag-igsuon, tungod kaya nga ito ang kinabuhi, usahay tungod sa sala, na weekend kini sa gitawag nato og ang atong relasyon sa Ginoo sa katao, nahuyang kini gumikan sa ito ang pagpakasala. But through prayer, we are trying to re-strengthen our relationship with God and with one another again. Mga importante ng prayer. Dahil ikaduha, kinigitawag itong fasting. Isugyo sa kini sa Ebanghelyo, gumikan kay sayon makita, nangita taog, katagbawan, kalipay sa itong kinabuhi. Wala yung kinigibawal sa Ginoo. As a matter of fact, we are created to become happy. Gusto ang Ginoo nga, malipayon ta. Pero, may igsuon, wa man gibawal sa Ginoo kinigitawag itong mga bodily pleasures. But sad to say, nahimo ning sala, nahimo ning dautan, kung kinanahimo na itong obsession sa itong kinabuhi. Nahimo kining central and focus sa itong kinabuhi to the point nga makalipat ang Ginoo. That is where sin comes in. Mahimo kang hedonistic pleasure seeker. Mara importante, we have to also make spiritual discipline, mortification, denial of self through fasting. Kaysa imo kunong pugong sa mga pagkaon, gutomon ka, diha mulutaw usab ang mas laong pa nga matang sa kagutom sa tao nga mabati sa mong kalag o sa kasing-kasing. And what is that? Hunger and longing. Purpose of life, meaning of life, values, relationship, and ultimately, we discover that we have a deep longing for God,
who can satisfy all our human desires and hunger. Mao kana magigsoon, importante sa fasting. Mao kana nagihagit kita nga unta naputay capacity nga mo disiplina sa ato kagalingon aron sa ingon ini mulutaw ang mas importante pa nga pangandoy ang ato ang pakikiusa sa Ginoo. Katapusan, kini gitawag nato og almsgiving. Di lang kay mag-fasting ka, kundi you have to exercise your social responsibility. As a member of the Christian family, as baptized persons, individuals, we are connected to one another. And it is why we have the responsibility to take care of each other, especially to those who are in need, the outcast, the marginalized, those who are in the periphery of society. Have sensitivity towards them. Kinahanglan nga, buhatag po kanila. Kaya usama na sa mga itawag natong haligi sa to ang pagpangandam unya sa Paschal Mystery sa Ginoo. Again, our social responsibility, naghagit nato sa kanunay, nga unta kita magtagad sa mga tao nga biniyaan sa kapalaran sa atong katilingban. Corporal works of mercy, spiritual works of mercy, so be it, as long as napakita kang pagtagad sa mga kabus o ubos sa katilingban. Mao na nga maigsuon, butangan matag-abo sa itong mga agtang karon. Again, that is to remind us also nga kining abo, kanang A, we need acceptance. Unsa may idawato nimo ang imong pagkamakasasala, take off the mask of pretension. Atubangan sa mga tao, pili man tang mamaskara. Pili man tang mamaskara sa mga tigpakong ingnon aron we appear good to them. But before God, He knows everything about us. Take away the mask of pretension and hypocrisy. Accept your vulnerability, sinfulness, our limit, our finitude, our mortality, our fragility, our frailties. Kaya sa iyong pagkasayod, pagdawat na ikaw, daghan kay makasalanan, imo sa mga ma-recognize that you are in need of God's mercy and compassion. That is A for the abo. S, of course, service. That would express your true sacrifice. Kinigitawa itong pamangalagad sa uban, even a simple forgiveness in expression of service. Then, maybe sa H, humility. Humility that would lead us to holiness in life. Mag-isgot ang holiness, that would mean we are trying to make ourselves a true friend with God. And we can never be a true friend with God if we are arrogant, conceited, and proud. It takes a lot of humility to become a true friend of God. Yung tanang, mga sugyot sa Ebanghelyo, ang simbolo sa mga abo, bugat ka na kung ato kining buhaton nga way gugma. Ang gugma mo'y makapagaan sa atong papagandam alang sa maabot nga kasakit nga matayo ni Kristo kasaulugan. Gugma ang nitunganay sa tanan, maigsuon, mo ka nato ang the reason for our being and our existence. Gugma gyud ang tuburan o katapusan sa tanan. Mo nang importante, just express love. Just do your responsibility with love. And resulti nila, the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Pero para sa Ginoo, there is no greater love than to lay down one's life for his friends. If we become a true friend with God, do it through love and sacrifice. Amen.